Another day, another J-Fern's wife story. Kahapon malakas ang ulan pero si J-Fern ay maagang umalis dahil ipaparenew niya ang rehistro ng aming sasakyan. Maaga siyang umalis para maaga din daw siyang makabalik, sana daw ay hindi mahaba ang pila. Sasama sana ako kay J-Fern, kaya lang aabutin siya ng tanghali bago makaalis kapag ako'y sumama, kaya nagpaiwan na lang ako. Nakapagpatukan na nga ako ng manok pero tuloy-tuloy pa rin ang ulan. Hindi pa rin natila. May bagyo, malayo naman sa amin ang bagyo, kaya lang ay hinihila ang habagat. Pag taghabagat ay maulan dito sa amin. Kinolekta ko na nga ang lahat ng waterer para mahugasan ang mga ito. Araw-araw naming hinuhugasan ang mga waterer nila at oxy-bleach ang ginagamit ko para bumula na rin siya at ma-disinfect na rin. Pagkatapos ko ngang kuskusin ang mga waterer nila ay binanlawan ko na. Binanlawan ko ng mabuti para walang matirang sabon at pagkatapos ay nilagyan ko na ng tubig at lalagyan ko ng vitamins. Multilite Premium nga ng LDI ang ipapainom ko sa aming mga manok. Ang Multilite Premium kasi ay subok na namin, umulan man at umaraw, Multilite Premium ang lagi naming kakampi. At ngayon, ang Multilite Premium ay mas lalong pinalakas dahil ngayon ito ay 7-in-1 na. Meron itong multivitamins, minerals, electrolytes, amino acids, probiotics, CGF, at taurine. Ang Multilite Premium ang pinakakompletong supplements na kailangan ng mga manok natin. Ang Multilite Premium ay gawa ng LDI. Alagang tunay, laking LDI. Pagkatapos ko ang lagyan ng vitamins, ang mga waterer nila ay inilagay ko na nga isa-isa sa kanilang mga kulungan. Nasa multipurpose pen pa ang lahat ng mga cockerels ngayon, hindi ko inalpasan dahil ulan pa rin ng ulan. Malaking tulong ang multipurpose pen na yan sa mga manok namin, lalo na kapag tag-ulan. Multilite Premium din ang pinainom ko sa aming mga broodcock at broodhen. Kaya magaganang kumain ang mga manok namin kahit tag-ulan. Yung isang cockerel na tinatakluban ko ng crates na nasa multipurpose pen na laging namamalo ay kinuha ko at inilipat ko muna dito sa scratch pen para makakain siya ng maayos at makakalipad siya dyan dahil maluwag ang scratch pen. Sobrang lakas nga din ng ulan habang papunta si J-Fern sa LTO. At dahil malakas nga ang ulan, konti lang ang tao sa LTO kaya naasikaso agad si J-Fern. Sinalang na nga agad si Black Angoy sa smoke test. 6 years na nga itong sasakyan namin pero goods na goods pa din dahil alagang-alaga ni J-Fern. Natapos na nga si J-Fern sa emission, wala pa ring tigil ang ulan. Pagkatapos magbayad ni J-Fern sa emission, ay dumiretso na siya sa window 1 para sa inspection. Walang pila kaya dire-diretso lang si J-Fern, pagkatapos hinintay na lang niya ang papel. Maya-maya nga ay nakuha na niya ang papel at wala pang isang oras ay pauwi na ulit siya. Dire-diretso pa rin ang ulan at walang tigil. Wala pang ang tanghali ay nasa bahay na ulit si J-Fern. Kumain lang siya ng tanghalian at maya-maya nga ay papunta na ulit siya sa manukan. Sa kubo sila nagpatuka dahil nga maulan at halos ng mga manok ay basang-basa. Halos maghapon na kasing umuulan at kung tumitila man ay saglit lang. Sinilip ni J-Fern yung SBR broodhen na nalimlim at may 2 sisiw na ngang napisa. Laging nababasagan ng itlog itong aming SBR broodhen. Sana nga madagdagan pa yung mga napisa niyang sisiw. At mukhang tuyo na yung 2 sisiw na napisa, kaya iuwi na yan bukas ni J-Fern at isasama doon sa mga bagong pisa sa incubator. Maliit ang kubo kaya nagkakagulo ang mga manok. At para makatuka ang mga baby pullets, ang ginagawa ni J-Fern, nilalagyan ng patuka doon sa loob ng breeding pen. At kapag pumasok na ang matatapang na baby stag,
ay sinasara na ang pinto at nilalagyan na ng patuka dito sa may labas ng kubo ang mga baby pullets at cockerels. Basang-basa nga ang lahat ng mga manok na nandito sa cording area at yung ibang pwesto pa ay nagkakatubig kaya maputik na ang ibang manok. Walang damo ang ilalim ng tipi ng ibang manok kaya nagkakaputik. Kaya inikot ni J. Fern ang buong cording area at tiningnan kung aling mga pwesto ang maputik na. May part kasi sa cording area na nagkakatubig kaya nagkakaputik. Yung mga pulit naman sa kabilang breeding range ay nakakulong lahat sa kubo. Kalbo na rin kasi ang damo doon kaya maputik na rin. May mga tamba kami ng buhangin dyan sa cording area para panlagay sa mga maputik na tipi. Nagpahakot dati ng buhangin si J. Fern at itinambak dyan sa may unahan ng cording area para kapag nagkakaputik ay meron kaming panamba. Pagkatapos magpatuka ng mga manok ni Richard, ay pinakuha na siya ng buhangin ni J. Fern at ipinalagay sa mga ilalim ng tipi. Dire-diretso nga ang malakas na buhos ng ulan, kaya baha na dito sa may dinadaanan namin papasok ng manukan. Malakas na rin ang agos ng tubig na dumadaan sa kanal galing ng falls. At dahil sa lakas ng ulan, malabo na nga ang tubig na naagos na galing sa falls. Malayo naman ang bagyo sa amin, pero hinihila nga nito ang habagat kaya walang tigil ang ulan dito. Kapag hindi pa rin tumigil ang ulan ng mga ilang araw ay lalakas palalo ang agos ng tubig dyan sa may kanal. Lubog na nga rin ngayon ang mga palayan lalo na yung mga nasa mababang lugar. Dati mababaw lang ang kanal dito sa gilid ng aming manukan, pero dahil laging malakas ang agos ng tubig kapag tag-ulan, ay lumalim na ng lumalim. Nauka na ang lupa dyan at inanod na ng tubig. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!